Malakas ang pag-ulan sa Eastern Visayas at Mindanao, kaya nga aking sinabi dahil sa epekto ng ating surface trap o yung tinatawag nating tropical wave na umiiral since kahapon, paghandaan. Pero despite na nakakaranas ng malalakas na pag-ulan ang Eastern Visayas at ilang bahagi ng Mindanao, kamusta naman sa Luzon, NCR at Northern Luzon? Ating aalamin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, September 21, 2023. Ang oras natin po ngayong umaga ay alas 10:33 na o 34 na ng umaga. Una sa lahat ay araw ng martial law. So inaasahan natin na may mga walang pasok ngayon. Probably ay declared o national holiday tayo. Kung hindi ako nagkakamali mga folks. Pero sa ating lagay ng panahon ay walang holiday dahil nakakaranas tayo ngayon dito sa may Central Luzon at ilang bahagi ng NCR at Southern Luzon part ng medyo maliwalas mula at maalinsangan at humid na panahon, especially sa extreme Northern Luzon kasama na ang buong Ilocos Norte, buong Cagayan, Cordillera, pababa ng Baler Aurora sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Ganun din sa may west portion sa Northern Luzon, medyo maalinsangan muna ang umiiral ha. At sa ating lightning detection system, so far nakaka-detect tayo ng mga ilang lightning strikes dito sa bahagi ng Southern Luzon at bandang west at eastern portions ng Visayas. Then umiepekto nga po yung ating tropical wave na lumapit na nga po sa kalupaan ng bansa na magsisimula siyempre sa silangan ng Visayas at Mindanao area. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, klaro at mostly cloudy, umiiral din sa amin sa Caloocan City. So asahan sa buong Metro Manila maghapon yan mga folks. At nabalita na rin natin yan, dahil in-extend natin hanggang this coming weekend po yan tatagal. At dahil wala tayong southwest monsoon at nagkaroon ng monsoon break na nga, ay inaasahan natin ang patuloy na localized thunderstorms magsapit ng hapon o gabi dahil gaya ng ating sinasabi palagi, kapag namamahinga o wala tayong monsoon winds dito sa may kanluran ay expected ang hati ng warm at warm up cold sections ng bahagi ng bansa na kapag ang pagitan niyan ay magkakaroon ng pagdudulot ng mga localized thunderstorms. Typically pagitan yan. At kung makikita naman natin sa pattern ng ating mga localized thunderstorms na makikita ninyo sa aking webpage, typical mga dito sa bahagi ng sentro o northwestern portions ng Luzon, kabilang na ang Metro Manila, Central Luzon, pababa na ilang bahagi ng Southern Luzon. Dahil ibig sabihin, yun yung pagitan ng dalawang mainit at malamig na temperatura, lalo na sa hapon, na nagdudulot ng mga localized thunderstorms. At nabanggit na nga natin, since isang araw pa ay nakakaranas tayo ng moderate at violent thunderstorms. Sa ating lowest temperature na naitala kaninang 4:22 AM, nakapagtala ang weather station ko sa Caloocan, pinakamababa at 27.5 degrees Celsius. So balik sa stationary, yung lowest temperature. Pero kapag nakapagtala kami ng napakamalinsangan na temperatura despite na maulap at 35.0 degrees Celsius. At gaya nga nating binabalita dati ay walang significant kasi ang haze para patuloy ang pagtaas ng ating alinsangan. Kahapon ito ng 2:21 PM ng hapon na pinakamataas na temperatura. Ibig sabihin lamang mataas din nating heat index na nasa 48.6 degrees Celsius na temperatura. Well, automatic na yan. Kapag ganyang kataas, ay kung titingnan natin at ikukumpara sa mga heat index ni Pag-asa sa buong bansa, ay nangunguna sa may pinakamataas ang bahagi ng Katarman Northern Samar sa may pinakamataas na heat index na umabot ng 45 degrees Celsius. At pangalawa lamang ang bahagi ng Legazpi City na sa 43 degrees Celsius and the rest ay 42 degrees Celsius na. At kung titingnan natin mula sa daily disputed heat index forecast mula sa data feed Pag-asa sa September 20 ay inaasahan nating magiging mataas ang areas na ito kasama na ang bahagi ng Calabarzon, dyan sa may bandang Zambales, Angeles, Pampanga at sa extreme Northern Luzon naman ang bahagi ng Cagayan at o ng bahagi ng Ilocos Norte at Apari. All the way hanggang September 22 ay manatiling mataas ang mga areas na yan. Pero magiging mababa ang bahagya raw ang bahagi ng Calabarzon kasama ang Metro Manila at mas magiging mas mataas ang parte ng Bicol Region, Eastern Visayas
at ilang bahagi dyan sa Palawan. Sa ating PH Extremes and past 24 hours nangunguna ang may pinakamataas naman na alinsangan o temperatura o air temperature ang Ambulong na nasa 35.5 degrees Celsius ang highest temperature. Sa lowest temperature sa Baguio City, stationary lamang at 17.8 degrees Celsius. Sa Inola naman, ang Borongan Eastern Samar, well, at alam na po natin, naibalita na natin yan, dahil epekto nga po ng tropical wave na umiira sa silangan naman na magpapaulan nga sa Eastern Visayas at madadamay na rin ang Central Visayas maging sa bahagi ng Eastern Mindanao all the way hanggang sa may bahagi ng Sorsogon dahil embedded na rin yan ng ating surface trap. At dahil nga po dyan ay asahan ang mga tuloy-tuloy na pag-ulan ha, magdala po ng payong mga folks at ingat sa potentially na pagbaha dahil kahapon pa nakataas na dyan. Sa ating volcanic thermal alert status, nakamoderate uli si Taal Volcano despite na nakamoderate pa rin si Mayon. Kung sisilipin natin sa thermal anomaly mula sa Moody's ay nasa variable radiated power of 10 megawatts lamang itong si Taal. So kung titingnan natin, medyo warmer at medyo may magmatic intrusion lamang na nakikitaan itong si Moody's na ating binabantayan na nasa 313.6 Kelvin ang kanyang brightness. So medyo mataas ito nung kinunan sa gabi. Nominal yung kanyang fire detection centroid. So mainit po ang sentro na yan. Kay Mayon Volcano naman, kung sisilipin natin yung kanyang thermal satellite imagery ay patuloy pa rin na mataas yung kanyang magmatic intrusion. At tuloy-tuloy lamang na nag-i-emit ng SO2 emission si Mayon at patuloy pa rin sa pagduustos ng kanyang pyroclastic material. So ingat na lamang at least manatiling nakabantay na lamang tayo despite na nasa moderate lamang ito. At alam naman natin, ay stationary lamang ang mga pagdaustos niya ng pyroclastic materials, lalo na sa mga density flow ng Mayon Volcano. So, hindi na natin i-discuss. Pero kahit Taal Volcano, kung sisilipin natin, bakit nagmo-moderate? Well, sa latest report niya ay so far, may 6 na volcanic tremors ito na tumagal ng 5 to 240 minutes ang haba. So, matagal-tagal din ha. Yung kanyang SO2 emission, medyo moderate at 4,322 tons a day since September 19. So walang latest kahapon. Pero medyo malawak o mataas yung kanyang pagsingaw ng plumes niya at 2,400 o 2.4 kilometer ang taas. So medyo malawak yung kanyang pagsingaw mula sa pinaka-plume ni Taal Volcano. Well, kung sisilipin naman natin sa ating live CCTV snapshot sa may bandang Batangas na nakatingin sa direksyon ni Taal Volcano. Live to at makikita ninyo nga na totoo na sa mahigit 2,000 o 2.4 kilometers ang lawak ng usok. Ayan Diyan kasi yung pinaka-pwesto ni Taal Volcano, kung malalaman nyo lang. Nandyan yung yan yung pinaka-portion ni Taal Volcano para malaman lamang ninyo mga folks. At makikita natin yung makapal na usok nito, which is yung SO2 emission niya ngayong umaga at kitang-kita natin sa live CCTV snapshots mula sa binigyan ako ng pahintulot ni Kaitemi na naka-feed sa aking website para at least na monitor natin si Taal Volcano ng live araw-araw. Pwede niyo niyang makita sa aking webpage at mahigpit siya sa paggamit ng CCTV dahil kailangan magpaalam sa kanya bago ito gagamitin. At nabibigyan naman niya ako ng pahintulot regarding dito. At makikita natin ang live na usok mula kay Taal, masyadong makapal. So sa mga kabatang natin dyan ay magmas po dahil mukhang marami-rami yatang SO2 ang nilalabas ngayon ni Taal Volcano Take note yan mga folks. At makikita natin sa paligid medyo smoggy na o punong-puno na ng buwag ang paligid ni Taal Volcano. So take note yan sa mga kababayan natin At kitang-kita naman sa satellite imagery sa ating live CCTV snapshots o live CCTV na videos ay live nating nakikita yung behavior ng paglabas ng volcanic smog nitong si Taal. So take note yan mga folks. So totoo nga na nakataas po yung kanyang SO2 emission, mataas po at 2.4 kilometer nga ang taas nito at nakita naman natin sa ating CCTV snapshots. Samantala kay, yun nga, napakita na pala natin kay Mayon. At kay Mayon Volcano, para malaman ninyo kung ilan ang variable radiated power, nasa 86
megawatts po yung kanyang VRP. So, ibig sabihin lamang ay tuloy-tuloy lamang ang pag-i-emit niya ng magmatic intrusion. Well, gaya nga aking sinasabi, maganda na rin yan para hindi naiipon palagi ang high pressure ng magma sa pinaka-magma chamber ni Mayon. Maganda na yung tuloy-tuloy niyang inaluluwa yung kanyang magma para maiwasan ang sudden eruption. Sa ating high tide and low tide, mayroong mahaba-haba ito. May 14 hours pa to 34 minutes bago mag-high tide. So mukhang bukas na madaling araw magkakaroon ng high tide. So medyo layo-layo muna kayo buong maghapon. Mga folks, sa mga mangingisda natin sa Pampang na Manila Bay, napakababa po. O low tide ngayon dyan ng halos buong maghapon mga folks. So medyo hindi kayo makakapag-harvest ngayong buong maghapon sa Pampang ng Manila Bay. So medyo lalayo-layo muna kayo mangisda ngayong araw mga folks. Sa ating air quality, nanatiling unhealthy tayo ha. So ibig sabihin meron pa rin tayong umiiral na posibleng mga thermal inversion pa rin nagaganap at nagkakaroon pa rin ng pagtatrap ng ating pollution mula sa mga sasakyan at mga pabrika na naiipon sa lower altitude natin sa city dito sa Metro Manila. So nasa 106 po ang ating air quality index, medyo unhealthy po at 37.55 micrograms per cubic meter. Magmas po sa mga mahihina o sensitibong mga baga natin dyan mga folks ha. Anyway, sa ating outside humidity, nasa 72% po ang ating outside humidity at bumababa ng 2% since last hour. So ibig sabihin lamang yan, makakaranas pa rin tayo ng humid na panahon. At sa ating barometer ay moderate po at 1,009 hectopascal. So asahan na natin mamayang hapon ang mga localized thunderstorms dahil po sa moderate. So pag ngayong umaga, moderate yan at pagdating ng hapon ay asahan na naman ang pagbaba niya ng bahagya, magdudulot ng mga localized thunderstorms. Inulan kami din sa may Caloocan rather ay kahapon ay light rain showers lamang o parang ambon lamang at 0.3 mm. So wala masyadong kwenta yung mga pag-ulan namin sa Caloocan. At sa ating almanac sa mga pumapasok ngayong umaga o kung sakali may pasok pa rin despite na may holiday at take note, asahan po ang mga rallies na naman ha dahil September 21 po tayo ngayon. Asahan na mga rallies dyan sa mga akali natin sa EDSA at dyan sa may bandang Buenjola ha. Expected dyan mga folks. At sumikat ang haring araw kaninang 5:45 PM at inaasahan lulubog ito mamayang 5:53 PM. Ang ating buwan naman na nasa 33% na po yung waxing crescent niya at illuminated ay sisikat po ngayong alas 10:46. Actually, kaka-moonrise lamang at lulubog ito mamayang gabi 10:12 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at bukas ng Friday ay magiging maulap ang maghapon at localized thunderstorms pa rin. So stationary lamang hanggang bukas ng Friday. So take note pa rin yan mga folks at asahan pa rin ang mga matitinding localized thunderstorms. 2-day weather forecast natin for highest temperature and lowest temperature ay nasa 32 degrees Celsius ang highest natin. Hanggang bukas na po yan ng Friday. At pagdating ng lowest temperature ay nasa 27 to 26 degrees Celsius naman ang lowest nito sa loob ng 2 araw. Tako agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po yung tropical wave na umiiral sa may silangan ng bansa at gaya ng ating analysis kahapon ay asahan na po ang mga malakasang pag-ulan sa ilang bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao extended at medyo magko-corresponding ng tuloy-tuloy yan. At dahil sa embedded ng ating surface trap na rin, ay expected po ang halos maghapon na mga kalat-kalat pag-ulan lalo na sa may Eastern Visayas Damay na rin ang parte ng southern part ng Bicol Region, Central Visayas at West portions, maging ng bahagi ng Mimaropa So hindi na natin isa-isahin yan dahil buong bahagi ng Panay, Negros, Cebu, Bohol hanggang Leyte na po yan at Eastern Samar ay makakaranas ng mga moderate and heavy rain showers nitong maghapon. Epekto nga ng ating tropical wave systems na naka-embed ng surface trap. Kasama na lang bahagi ng Mindanao mula sa eastern versions ng Surigao del Norte hanggang dyan sa may bandang Agusan del Sur ay makakaranas din ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na ilang moderate and heavy rain showers halos maghapon. So ingat sa mga potensyal na pagbaha at wag naman sana mangyari mga pagguho at pagdaos-dos ng kalupaan dyan, maging dyan sa bahagi ng Sorsogon at bahagi ng Davao Region. Magiging mostly cloudy po ang halos buong bahagi ng Eastern at Southern Mindanao, maging sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, lalo na sa may Zamboanga del Sur, na magkakaroon pa rin kayo ng mga kalat-katak ulan na dyan
mga ulan dyan at mga moderate to heavy rain showers. And the rest, mula dyan sa may bandang Luzon, mula extreme na Luzon, magiging maalinsangan po lagyan ng panahon natin dyan, halos maghapon na. Pero pagdating na hapon, localized thunderstorms po ang iiral, moderate to violent ulit so paghandaan na lamang mamayang hapon. At sa mga rallyista dyan, ay ngayon pa lamang umaga ay mag-rally na po kayo dahil pagdating ng hapon ay asahan po ang biglaang buhos ng ulan sa hapon at inaasahan biglang malakasan ng pagbuhos nito na hindi naman tumatagal ng mga mahigit isang oras. Kasama ng bahagi ng southern ng part ng Manila o NCR, dyan sa may Calabarzon ay magiging maulap din ang lagay ng panahon at inaasahan ang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Samantala sa ating computer-generated tropical cyclone sector, wala pa rin pagbabago itong C96W na natili pa rin siyang nasa low pressure area na mula sa pagiging tropical wave. So naglalaro yung kanyang systems dito sa may silangan pa rin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Nanatiling insignificant pa rin o mabagal ang kanyang pagkilos, pabahagyang north-northwestward o bahagyang west-northwestward. Medyo very erratic pa rin ang kilos nito at wala pa rin significant pinapakita ito na lalapit man lang sa ating Philippine Area of Responsibility hanggang this coming weekdays. So medyo hindi natin masyado tututukan yan ay dahil mabagal pa rin yung progress niya ngayon. Pero inasa natin this coming weekend magkakaroon na siya ng increased progress at mabilis naman siya, 14 kilometers an hour ang kanyang kinikilos. Pero medyo erratic pa kasi, medyo magulo ang kanyang ikinikilos sa ngayon despite na 14 kilometers an hour yung kanyang pagkilos. At kung pagbabasin natin ang mga forecast track ng possible development nito si 96W or kung mayroong kasunod, ay maaaring itaas ito ni Pag-asa sa bahagi nga ito ng Eastern Visayas na isang very shallow na low pressure area, probably ang umiiral ngayon dyan. Pero wala itong significant na magiging isang ganap na bagyo. Shallow low pressure lamang ito na magdadala nga po ng pag-ulan, gaya na ating paliwanag ay isang tropical wave systems lamang ito na magpapaulan sa bahagi nga ito ng bandang Bicol region sa may southern part. Pero siyempre asahan, madadamay yan unti-unti sa mga sa loob ng 48 hours. Madadamay na rin ang halos buong Bicol region, Eastern Visayas at kasama na ang halos buong Visayas region. So yung mga kasunod ni 96W wala pa tayong namataan pero di sa may malayo pa rin sa may halos Big Pacific meron tayong bagong namataan pa rin dyan na natiling insignificant. Maring magkakaroon nga ng splitting itong dalawang ito between 96W at posibleng C90W. So bantayin na lamang natin dahil yung anomaly niya ay nasa 30 to 40%. Pero si 96W ay nasa 50% na halos. Kaya inaasahan nating magkakaroon pa ng development yan this coming weekend. Pero gaya ng ating analysis, malayo at maliit pa ang tsansa o halos wala pang tsansa ito man makalapit ng ating Philippine Area of Responsibility. Maliban na lamang kung nagkaroon ng splitting yung dalawang ito at biglang yung splitting niya ay yung bagong low pressure area ay which is yun naman ang pinapakita nakikilos pa kanluran. Dahil kung babasahin natin ang computer models, yung isang bagong splitting ng low pressure area ay posibleng ang kikilos pa west-northwestward. Ayan nga po, mabubuo siya sa bandang west portions ng Guam sa malapit sa border ng ating PAR. At maaring ito nga ay maaring posibleng itaas as 90W kung sakaling maging significant ito. Hindi pa siya organisado. Sa ngayon, medyo low pressure area pa lamang na mamataan natin sa may bandang silangan ng Visayas o ng Bicol region na biglang magkakaroon ng bagong posibleng low pressure area na according dito sa GFS. Kung pagbabasa naman natin kay CMWF ay very insignificant at shallow lamang ang nanatili itong low pressure area na to. So very erratic pa ang ipinapakita ng mga tropical wave systems. Kasi pag tropical wave systems, medyo nakakalito siya at very crucial yung kanyang development. Kaya tinatawag na tropical wave systems na lamang. Dahil anytime na ang isang tropical wave ay biglang manganganak na isang bagong low pressure area anytime. Dahil nga po by series of low pressure area, dito sa halos series na ito sa may silangan ng bansa na magtutuloy-tuloy na aagos yan pa kanluran. So yung series na yan nga na ating pinaliwanag nga na parang pahalang ay anytime magkakaroon ng mga series na mga sirkulasyon dyan sa bandang silangan at anytime biglang may mabubuo dyan na isang bagong low pressure area. So para hindi tayo malito, asahan na lang natin yung mga tropical wave systems natin na binabantayan di sa may silangan ng bansa, asahan ay may mga mabubuong low pressure area. Kung magbabasahin natin sa global spectrum model ay halos hindi naman significant yung low pressure area sa may silangan ng bansa na nakikita natin.
Pero yung nag-i-splitting na low pressure area na kasunod ni 96W ay maaaring mabuo ito sa loob ng park or yung extension na ito na which is yung low pressure area nga ay magkakaroon ng extension development or yung isang splitting na kumikilos pa west-northwestward o north-northwestward. So, very erratic. Bantayan na lamang natin yung portion na ito which is malawak masyado yung kanyang portion dito na tropical wave development mga folks hanggang this coming weekend. At ayon sa aking automated global and semaphore forecast system may nirelease na po as of 1800 universal time coordinates ay makikitang pa west-northwest ang ipinapakitang pagkilos nitong si 96W. Ito nga po yun. So, yung kanyang mean track ay bahagya itong kikilos pa west-northwestward pero walang significant pa sa ngayon na pinapakitang lalapit man lang ito ng ating Philippine Area of Responsibility sa loob ng 120 to 126 hour period. So, manatili natin babantayin itong mga folks dahil posible pang magbago depende nga po sa epekto ng high pressure area dito sa may silangan ng Japan na magdedepende sa lakas ng ridge of high pressure area nito na magpapakabig pa daos-dos kay 96W. At dahil sa mga series ng mga pag-ulan sa Mindanao at Visayas, asahan po ang moderate to high ang probability of general flood warnings and advisories natin dyan ha. So common sense na lamang po, lalo na sa bahagi ng silangan ng Mindanao at silangan ng Visayas ay expected po na maglalaro ang moderate at high flood warning sa areas na yan. Especially dyan sa may bahagi ng Compostela Valley hanggang sa may katimugang parte ng Mindanao. Makakaasa po kayo na magkakaroon ng malakasang pag-ulan dyan, kabilang ng bandang Eastern Samar Region, papasok ng bandang Leyte, madadamay na rin ang bahagi ng Cebu at Bacolod area. So magpaghandaan at magdala muna ng mga pananggalang sa ulan at kung sakaling mag-suspend, kung kailangan mag-suspend ng klase, lalo na sa silangan ng Samar Region ay pagdesisyon na po sana natin ng ating mga LGUs hanggat maaga pa. Dahil malakasan po ang buhos ng ulan dyan na heavy rain potential. At narito naman natin 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, September 21, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Huwebes, September 21, 2023. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may pang mga detalye na gusto niyo malaman. Makikita niyo lamang yan sa may bandang left side ng screen kung kayo ay nakaharap. At pakikita ang mga detalye lalo sa real time mula sa aking weather station sa Caloocan City at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.